first and foremost thing that we all should do is to focus on soil building. It's something we did in Kabioquid from the start, and we are still doing it, and we still don't have enough of it. The underground soil is heavy clay, so to be able to make it a little bit more accommodating for roots of small plants to get into and to root into, that's already a big challenge. So if you have the combination of trees and forest ecosystems and perennial plants and annual plants in your system, you're going to quicker rebuild the soil. It's very important that you think about biomass, thinking about generating soil, and trying to tap into nature in a way that how can nature help you to be able to do that? Because there is never a lack of soil. Una, ayusin muna natin yung lupa, at yung lupa na ang bahalang mag-ayos sa ating mga halaman. Hindi yung ginagawa ng mga magsasaka ngayon yung instant. Ang binibigyan nila ng pagkain ay yung mga halaman, at na-deplete yung lakas ng lupa, at namamatay din yung mga iba't ibang mga hayop na sana magpaganda pa sa komposisyon ng ating lupa. Sa loob ng Kabioquid, wala kaming sinasabing waste, no? Kundi ang lahat ng mga ito ay nagiging input, gaya ng mga nabubulok ng mga dayamin, mahalagang sangkap sa pagpapanumbalik sa lupa. Ito yung pagkain sa mga hayop, pagkain din ng mga bulate, walang nasasayang. Kundi lahat ng mga patapon ng mga bagay sa loob ng Kabioquid ay napapanumbalik sa lupa. Nilalagay ko muna po yung tugol sa gitna po, tapos pag nag-apoy na po, lalagyan po ng ipa. Sa palay po, pamatay suso po. Sa garden, hindi tumigas yung lupa po. Sa banana circle po, nagpuputol po kami ng dahon para po magbigay pong liwanag sa garden po namin. Tapos yung pong mga napuputol po namin, kinakabit po namin siya ron para po maging pataba po pagka po nagtanim po kami sa garden. Sa beddings, para hindi tubuan ng damo, saka hindi masyadong masiksik yung lupa. Nagkakabit ng mulch ng dayami saka dahon. Gumagawa po kami ng bukashi. Ito ay sinunog na ipa, saka darak, saka yung garden soil, saka yung tayo ng animals, saka yung compost. Saka hahaluin namin ng 2 beses, katapos ng molasses, saka tubig, katapos tatakpan namin ng lona. Isa sa mga ginagawa naming biological pesticides sa Kabioquid, at the same time ginagawa din namin siyang feeds para sa mga animals. Lahat ng dahon ay tinatadtad siya. Linalagyan namin ng molasses. Kung walang IMO, pwede yung yeast. Piniperment namin within 14 days. Pesticide siya, and then sa nitrogen din siya para sa palay, sa gulay. Fermented fruit juice. So yung ingredients naman dito ay mga prutas. Nagamit namin siya as foliar siya. Meron din kaming calcium phosphate. Foliar din siya. Ang ingredients naman nito ay yung suka, yung mga buto ng baboy, manok. Yung garlic and onion concoction naman, ito yung ginagamit namin as insecticide, at the same time fungicide. Hayop natin, tulad din namin, malaking tulong yan sa pagpapanumbalik sa yaman ng lupa dito sa bukid ng Kabioquid. Kasi alam naman natin na halos 30 years na dependent itong lupa sa synthetic fertilizer and pesticide.
yung compost toilet namin magiging pataba sa aming mga punong kahoy at iba pang mga pananim. So lahat na napapaikot-ikot lamang namin hanggang umabot sa kanya yung pinakamaliit na lakas na halos wala nang pwedeng gamitin. Lecture, into no bigat, and then may actual din tayo. So bawat lecture may Iba't actual. ibang pagsasanay sa mga kung ano yung kinakailangan ng community na gawain. Kung sa akin, madam, mas maganda talaga yung tinuturo ng STEP. Kasi hindi ka na nga bibili ng abono sa bayan o kaya sa mga traders. Yung sarili mo na lang abono ang gagamitin mo para maging malusog ang pananim. Gaya doon sa vermi na binigay, may alaga din ako. Sa palayan din namin, gumagastos din ako ng mahigit 1,000. Ngayon, hindi na ako bumili. Kaya malaking tulong talaga ang dinala dito nila sa grupo ng STEP.